Habang nagtitimpla ako ng kape ay bigla akong naalalang wala nga pala akong iuulam ngayong araw na ito mga kahapi ko. At naisipan ko nga tinula na lang ang lulutuin ko. Nung isang araw ko pa nga pala ito pinagpaplanuhang lutuin. Chicken wings nga pala ito, sabi nila ito daw ang masarap na parte kapag magluluto ka ng tinula. Bumawas nga lang pala ako na 4 na piraso kasi ako lang naman ang kakain. Hinugasan ko nga muna pala ito at nilagyan ng asin upang manariwa ang karne. Sa buong buhay ko nga pala ngayon pala ako magluluto ng tinula. At kung hindi pa nga ako naging OFW ay hindi ko pa masusubukan magluto nito. At tingnan nga natin mga kahapi ko kung anong kalalabsan ng luto ko. At inihanda ko na nga rin ang mga ricado. Una ko na nga binalatan ng sibuyas. Pinitpit ko na nga rin ang bawang. Nagpitpit na nga rin ako ng luya at isa rin daw ito sa pangpasarap. At binalatan ko na nga rin itong sayote na nabili ko pa sa Budapest. At ginayat ko nga ito ng gayat pang tinula. At hinugasan ko na nga rin pala ang 4 na pirasong chicken wings. At hinugasan ko na rin ang ginayat kong sayote. At isinalang ko na nga ang mahiwagang kaserola. At isinagad ko na nga sa 9 ang pinakamainit na temperatura ng ating stove. At sinimulan ko nga ang aking pagluluto sa paglalagay ng mantika. Ang procedure nga pala ng aking pagluluto ay base sa aking mga naaalala. Ang procedure nga palang ito ay nanggaling pa sa sinauna kong nanay. At noon ngayon di naman ako nagluluto ay tagapanood lamang. At kahit paano ay naalala ko kung ano yung mga sangkap at kung paano lutuin ang mahiwagang tinula. At dito ngay una ko nang inilagay ang sibuyas. Isinunod ko na rin ang bawang. Inilagay ko na rin ang luya. Bahala na yan. Ito kasi ay diskarte ko na ng pagluluto. Sa karanasan ko kasi ng pagluluto, mas nagiging malasa ang pagkain kapag iginisa mo ng sabay-sabay ang sangkap kasama ang karne. At nang medyo brownish na nga ang mga sangkap ay isinunod ko na nga ang sayote. Sa ganito nga paraan ay nagiging mas malasa pa ang gulay. Para nga pala sa mga first time pa magluluto at hindi pa nakakapagluto ng tinula ay subukan nyo na rin at gayahin nyo ang diskarte ko. Sa pagigisa nga ay sinama ko na rin ang paminta at nilagyan ko na nga rin ng patis at nilagyan ko na nga rin ng vegeta. Ito nga pala yung magic sarap namin dito sa Hungary. Okay na okay din naman kasi parehas lang din sila ng lasa. At pagkatapos ko nga halu-haluin ay inilagay ko na rin ng chicken wing. Kulang nga pala ako ng nor cubes dahil nakalimutan kong bumili. Pero okay na rin yan. Ako lang din naman ang kakain. At nakikita nyo naman, mukhang masarap din naman. At isa nga sa mga sikreto ay lagyan lamang ito ng konting tubig habang pinapalambot ito. Mekos-mekos ng konti at takloban na ito. At paluto na nga pala ang aking tinula. Ay ngayon ko palang naalala, hindi pa nga pala ako nakakapagsaing. Isang takal at kalahati lang pala ang sinaing ko. Medyo nagkokontrol ako sa pagkain ng kanin at baka ma-high blood na ako. Hindi na ako pabata at kailangan ko ring ingatan ng sarili ko. Hindi na para sa akin, kundi para sa mga anak ko. Kailangan ko pa rin makapagtrabaho ng tuloy-tuloy dahil sobrang bata pa ng mga anak ko. Ganito talaga ang buhay sa abroad. Lahat ng trabaho ay sayo. Pero hindi na bago sa akin ang ganitong sitwasyon dahil binata pa lang ako. Ay matagal na ako nabuhay ng independent at ngayon ko lang na-realize ay pinakikinabangan ko na pala ang aking mga natutunan ng mga adjustment at paghihirap sa buhay. At dito ko na rin naaalala ang sinabi ng aking mga magulang na mararamdaman mo ang pakiramdam ng isang magulang kapag ganap ka na rin isang magulang. Paluto na nga pala itong aking tinula. Nakapagkwento na pala ako nang hindi ko namamalaya. Dinagdagan ko na nga pala ng tubig. Hindi ko na ipakita sa video. Hindi na nga pala ako naglagay ng asin dyan dahil patis at ilang pangpalasa lang ay sapat na. At ito na nga ang tinola ni Kahapi. At matitikman ko na ang kauna-unahang luto ko ng tinola dahil madalas karning baboy at baka lang ang niluluto ko. Ito nga't sabayan nyo akong tikman ang mahiwagang tinola ko. Ano sa palagay ninyo mga Kahapi ko, masarap kaya ito? At medyo mainit pa nga. Kaya napaihip ako. At ito na nga ang unang tikim. At sa pagkakataong ito ay nakalimutan ko na ang pangalan ko. Gutom lang pala. At namanghanga ako sa lasa. Ang sarap ng aking tinola. Siyempre ako ang nagluto. Alang sabihin kong hindi masarap. Pero sa totoo lang, hindi na ako nagbanto ng panglasa. Ibig sabihin, sumakto na ang mga inilagay kong pangpalasa. Kalasa na ito ng luto ng nanay ko. Kaya masasabi kong okay na nga ang aking tinola. At dahil nagugutom na rin nga pala ako, kaya nga agad-agad ay sumandok na agad ako. At maghahanda pa rin nga pala ako para pumasok naman sa trabaho ko. At masayang masaya ako. At ngayon makakatikim ulit ako ng tinola. At sariling luto ko pa. Kain po tayo mga Kahapi ko. Ito nga pala yung version ng aking tinola. Sa tingin nyo mga Kahapi, ano pang kulang sa mga nilahok ko? Limitado nga pala ang mga pansahog dito dahil nasa ibang bansa tayo. Pero dahil nagugutom ka, ay masarap na rin kahit ano pang lutuin. Mag-comment nga kayo dito mga Kahapi ko kung ano pang ibang diskarte sa pagluluto ng tinula. Mag-isa nga lang akong kumakain dyan dahil maagang pumasok ang kasama kong si Brian. Pihikan nga pala sa pagkain ng batang yun. Ayaw nun ng pang-ulam na paulit-ulit. Hindi kagaya ko, adobo isang linggo ay nagkakaari. Dahil mataas din naman ang mga bilihin dito, kailangan natin magtipid para makapag-ipon ng konti at makapagpadala sa Pilipinas. Dahil dito, ilang item lang ang damputin mo ay siguradong malaki ang halaga. Napakwento na nga pala ako. Kain tayo mga Kahapi ko. Salamat nga pala sa panonood. Pa-like and share naman. Baka naman, i-follow nyo na rin po ako. Paalam. Bye-bye. Ciao.